Magandang araw sa lahat! Ako nga pala si Binibining Nicole B. Awitin. Handa na ba kayong makinig sa panibagong kwentong tutuklasin natin sa araw na ito? Kung kayo'y handa na, sabay-sabay natin itong tuklasin. Ang pamagat nga pala ng kwento natin sa araw na ito ay ang pambihirang buhok ni Lola. Kilala sa kasaysayan ang pambihirang katangian ng mga babaeng Filipino. Marami sa kanila ang tinitingala bilang bayani, kabilang sina Gabriela Silang, Tandang Sora, Gregoria de Jesus, Teodora Alonzo at marami pa. Ano kaya ang dahilan ng pambihirang katangian ng mga babaeng ito? Dahil kaya sa hangin nilalanghap nila? O sa sinag ng araw na nagbigay sa kanila ng kayumangging kulay? Dahil kaya sa tubig na kanilang iniinom? Ikukwento ko ngayon sa inyo ang tunay na dahilan kung bakit matatag ang mga Pinay kahit mula pa noong araw. Lahat sila'y apo ng isang ninuno na walang nakakatanda kung ano ang pangalan. Lola lang ang tawag sa kanya ng lahat. Lola siya ng mga taga-ilog. Lola din siya ng mga taga-bukid at taga-bundok. Lola siya ng bayan. Pambihira sa lahat ang buhok ni Lola. Kapag nakalugay, ang haba raw ay 1 kilometro. Pero walang makatitiyak. Mga unda-unda kasi ang buhok niya. Kaya ilalatag man sa pinakamahabang kalye sa baryo, di pa rin masusukat ng husto. Pambihira rin ang tibay at kapal ng buhok niya. Mula pagkabata, walang naputol o nalagas kahit isang hibla. Bawat hiblang tumutubo, humahaba ng walang hinto. Masabit man sa sampayan, maipit man sa mga kawayan, kahit pa madilaan ng apoy sa kalan, buhok ni Lola'y sadyang matibay. Kaya ang paglago nito'y walang humpay. Isang buong araw ang kailangan para linisin sa gugo ang buhok niya. Para matuyo, kailangang pahanginan sa loob ng 1 linggo. Hindi yun problema para kay Lola. Kahit buhok niya'y ginugugo o pinapatuyo, kaya ni Lolang maglaba, magluto o magkopra. Kaya rin niyang humilot ng may pilay o magpaanak habang buhok niya'y inaahisan ng mga kuto o sinusuklayan. Kahit 105 ang edad ni Lola, itim pa rin ang buhok niya. Wala siya ni isang kulay abong hibla. Lahat ng dalubhasang sumisiyasat sa buhok ni Lola ay humahanga. Buhok po ninyo ay likas na kamangha-mangha, sabi ng doktor na Henyong Kalbo. Nasa langis ng niyog ang sikreto, sabi ni Lolo. Nasa katas ng dayap na pinahalugan, sabi ng nanay ko. Bulong ng iba, nasa lambanog siguro. Gusto ni Lola, nakatitirintas ang buhok. Inaabot ng 3 linggo ang pagtitirintas. Toka-toka lahat ng kaniyang mga anak, manugang at mga apo. Madalas, katulong pa ang buong barangay. Strikto si Lola sa tirintas niya. Ayaw niyang mahigpit. Ayaw niyang siya'y naniningkil sa pagkabanat ng kaniyang anit. Ayaw din ni Lola ng tirintas na maluwag. Ayaw niyang may mga hiblang nakabubugahag. Bawat salisihan ng buhok, gusto niya'y insaktong ang sukat. 4 na daliri, walang labis, walang kulang. Bawat 1 metro ng tirintas, nakatali sa mga sigay na kuwintas. Sa pagitan, may mga kabibe, sampagita, ilang-ilang, kaping, at palara. Ilang pilyong apo ang nagsasabit din ng San Nicolas, galyetas, at balutan ng pastillas. Buhok ni Lola ang laging pinag-uusapan, lalo na kung may pagdiriwang sa baryo. Tirintas niya kasi mas mahaba sa alinmang prosesyon. Mas marami ang hibla ng buhok niya sa boto ng kahit sinong tumakbo sa eleksyon. Kung pista, nakapusod si Lola posturang-postura.
May kamagong na panyetang nakasuksok sa harapan ng buhok na ipinusod, parang korona ng reyna. Isang araw, kumalat ang balita. Suson-susong bagyo ang tatama sa baryo. Pinaghahanda ng mabuti ang lahat. Parang isang taong kumikilos ang buong baryo. Kinapapalan at hinihigpitan ang mga pawid na bubong. Bawat gilid ng bahay ay sinuhayang ng pinakamatandang kawayan. Bawat pamilya ay nag-imbak ng asin, bigas, tinapa at langis. Bawat tahanan ay humanda sa siyam-siyam na pagsama ng panahon. Nang magsimulang lumundo ang ulap na buntis sa ulan, lahat ay kinakabahan. Noon lamang sila nakakita ng gayong kaitim na ulap. Noon lang sila nakatanaw ng bagyong ulap na gayong kakapal at kalawak. Nang magsimulang umugong ang hangin, buong baryo ay kinakabahan. Alam nilang ang pinakamatibay man nilang paghahanda ay walang magagawa sa paparating na mga unos. Nang magsimulang humagulgol ang hangin at ulap, bawat pamilya ay nagyakap-yakap na lamang habang nag-iiyakan. Natitiyak nilang hindi magtatagal, dadakutin ng bagyo ang bawat kubo. Lahat ng punong mabubunot isa-isa. Sasabunutan ang bukid, tumana, latian at gubat hanggang sa makalbo. Pero hindi nawalan ng loob si Lola. Kahit umuungol ang hangin at ulan, ipinapatali niya sa kaniyang buhok ang bawat bahay sa baryo, pati munisipyo at kapilya, pati na rin talipapa at sabungan. Pinapatayantang ng hangin ang maraming hibla ng buhok ni Lola. Tila galit na galit sa naisip niya. Pero si Lola ay parang natuwa pa. Sa mga hiwa-hiwalay na hibla, nakatali ang kalabaw, baboy, kambing at baka. Sa loob ng 6 na buwan, 15 bagyo ang sunod-sunod na nagdaan. Ilang araw lang ang pagitan ng bawat isa. Sapat na panahon lang para mahigpitan ang pagkatali sa lahat ng buhok ni Lola. Hindi ko na inabutan si Lola, pero alam kong totoo ang mga alamat, tula, at awit patungkol sa kanya at sa kaniyang pambihirang buhok. Pansinin niyo na lamang ang inyong mga lola, nanay, tiya, ate, mga pinsan, pamangkin, at mga kapatid na babae. Pag-aralan ninyo kung gaano sila katibay sa harap ng kahit anong problema. Kung panahon ng krisis, may mga nagsasabi ngang ang mga Pinay ang tunay na lalaki sa ating bayan.